Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, hindi lang po ako yung makakasama nyo sa ating talakayan ngayon. Nandito si Ballpoint. Yes. Nandito si Sir Glenn. Hello. Biyahe ni Koy. At si... Yan, Jake Magnus TV. So ngayon, meron tayong mahalagang pag-uusapan. Tungkol nga po sa binabalak daw di umano na regodon dito nga po sa ating Senate President na si Tito Sotto. So, Koy, meron tayong napapabalita na parang ipapalit daw itong si Cayetano, si Caldero Boy. Eh, di ba, matagal na yun eh, September pa yun, di ba? Yung balitang yun. Ngayon medyo umusok. Gawa nga ng mukhang nasasapul na yung minority ngayon, 'di ba? Sila Villanueva, sila yung mga pinapaimbestigahan, 'di ba? So, nasasapul na sila kung kaya't parang nagkakaroon ng balita na ireregodon na daw itong si SP Tito Sotto. Ano yung masasabi mo, Koy? Ako pinaka maganda tong usapin na to. Kasi alam mo kung bakit. Nakikita na ng taong bayan na desperado ang opinion ko to desperado ang Senado ngayon na magpalit ng liderato. Unang-una, sa taon na to, nakailang palit tayo ng Senate President. Sa termino na to, 3 beses kung magkakataon. Oo. Imagine natin at imagine ng mga kababayan natin kung anong kahihinatnan ng ating Senado. Oo. Number 1, halata na sila na may pinagtatakpan. Oo. 'Di ba? May pinagtatakpan. Maayos ang palakad ni Tito Sotto para sa akin. Ewan ko sa inyo kung ano. Uy, maayos. Maayos ang palakad ni Tito Sotto. Maganda ang ginagawa niya. Oo. Even sa Blue Ribbon Committee, ginigitnaan niya lahat. Pero ang problem ganito eh. Ito balita pa lang. Allegedly, papalitan na si Tito Sotto bukas pag-open ng Senado. At ay papalit daw nila, di umano, ay si Cayetano. So, sa tingin mo, bakit si Cayetano? At ibabalik sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Punta mo tayo kay Cayetano. Ako rin nagtataka ako sa totoo lang. Si Caldero. Bakit ipapalit yung si Cayetano? Halata na one-sided tong tao na to. Hindi mababalance ang Senado. Oo. Kailangan natin yung balance sa Senado at kayang tumimbang sa lahat. Ang ilalagay mo sa Senate President. Sa tingin nyo, si Cayetano halatang DDS to Kasi seryosong usapin daw yung tawag dito. Seryosong usapin daw yung tungkol dito sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Kung kaya't medyo natatakot na sila or parang they are shaking kung kaya't parang madadali na kami dito, parang iniisa-isa na kami. So Correct. parang yun yung iniisip nila na kailangan matanggal na agad si Tito Sotto. Kaya Anticipate nila hindi lang si Bato de la Rosa, pati si Bongo damay dyan. eto nga eto MT. Alam nilang magigipit ang Duterte Black. Okay. Alam nilang mayayari sila. Oo. Alam nilang may kahihinatnan sila. Alam nila yung mangyayari ngayon. Sino ba yung mga tinatamaan ngayon ng mga senador? Ang dami. Chico Estrada. Ito na lang. Sabihin na natin na pag inupo nila si Cayetano, ililigtas nila sa pagkahuli sa ICC si Bato de la Rosa. Correct. The only gateway kasi, the only gatekeeper na pwede magsarado ng pintuan ng Senado ay hindi nila kaalyado. At kapag nagtago sa Senado, si Bato de la Rosa, ibibigay siya ni Senator Sotto. Nagsabi Kasi na kailangan sumunod ni Senator Sotto sa batas, tama? Correct. O ikaw pare, ano sa masasabi mo? Isa po dyan sa sa palagay ko kung bakit ganun ang mangyayari. Kasi di ba si Cayetano Senate Minority Leader? O siya yung parang itinuturing na leader ngayon. Ang ko ngayon yung danger ko nga ba? Senate Minority Yeah, Leader Senate kasi. Minority Leader siya. Si Cayetano? Oo. Tapos, ako nga duda nga, baka nga mamaya mahila pa niya yung kapatid niya O, mahihila niya. Tapos yung isang baka si JB Estrada lumipat din sa minority. Ang daming negotiation, kaya nga ganun sila kadeterminado na palitan si Senate President kasi ang bilang ngayon is 9. 9. 9 sila. 9 9 lang over sila. 13. Oo, 9 lang sila. Si Villanueva, si Estrada, si Padilla, Escudero. si Escudero, si Villar. Basta 9 lang sila. So, ganun sila kadeterminado. Plus, mawawala sa kanila si Bato de la Rosa, yung sinasabi niyong gatekeeper. Kasunod na po yan ang danger
ni Bongo. Actually, kung ako lang din yung yung tatanungin, in terms of money, medyo parang kinakabahan sila. Kasi can you imagine mga minamahal, 'di ba, sa ongoing Senate investigation. So, syempre meron ng mga natatamaan na mga iilang senador. So, syempre baka ma-close yung mga bank account ng mga yan sa AMLAC, 'di ba? There's a possibility na Isa rin yan sa mga tinitignan na anggulo. tinitingnan nilang Na hindi anggulo. magalaw. Oo, na kung kaya't ang ginagawa nila ngayon is pinupush through nila na tanggalin na si SP, 'di ba? SP Tito Soto kasi parang nararattled na ang kanilang grupo. 'Di Tsaka ba? hindi nila madidiktahan. Oh. Si Senate President Tito Soto, hindi nila madidiktahan. At isa pa sa mga nagpapatibay na delikado yung ng minority kasi doon sa determination ni Senator Panfilo Lacson. Na balongkatin yung Blue Ribbon. Halong katon ang Blue Ribbon Committee. Kasi alam mo kung bakit Investigation. alam mo kung bakit ang Black, isa rin sa pinakamalaking impact nito sa Duterte Black is mahahalongkat sila. Bukod sa mahahalongkat sila, malalaman din yung sinasabi ni ni Senator Ping Lacson na maraming tatamaan na mga kanyang kasama sa Senado, yung mga colleagues nga na sinasabi niya. With even the Senate President is tatamaan din talaga. Kaya nga siya mga minamahal. Madami mga senador ang nagagalit kay Ping Lacson. Kaya nga siya, 'di ba, natanggal bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee kasi bakit daw sinusunog niya ang sarili nilang pamamahay? 'Di ba? Yung bakit kapwa mo senador iimbestigahan mo. Yung punto lang doon naman ni Ping Lacson is wala tayong dapat kinikilingan. Kung At saka yun lang masasabi nila kasi alam nila kung ano yung credibility ni Senator Panfilo Lacson pag mag-expose. At saka besides, si Panfilo Lacson, magaling na investigator yan. And Oo. dating PNP chief yan. So lahat ng angle, titingnan niya. Hindi naman pwede na bias siya sa ganito, bias siya sa ganyan. So dapat lahat talaga titingnan para nang sa gayon, yung ongoing na investigation ay patas. Correct. At hindi bias. Correct. Diba? Isa pa sa nakikita ko, Mima, mga bro, Pards. Isa pa sa nakikita ko na maraming panahon na ito yung hinahanap natin na senador sa totoo lang. Yeah. Ito yung hinahanap ng senador na Walang maayos, kinakatakutan. walang kinakatakutan. Balance. Even yung mga tropa niya sa Senado, even yung mga kahit sino pa, wala siyang natatakutan. Ito yung hinahanap natin senador talaga sa totoo lang. Pero kung mangyayari ang balasahan bukas, ang pagmapanood ng taong bayan to na pinag-uusapan natin, sabam, 12 na, no? 12 na. O ngayon, mamaya, isa lang ang lalabas sa taong bayan nito. Halata sila na may pinagtatakpan na katarantaduhan sa loob ng Senado. At saka bisig ganito yung mga senador ngayon, ito nagtataka ako. Ongoing yung bagyo natin ngayon. 'Di ba? Nasasalanta tayo ng bagyo pero mas iniisip pa ng mga senador na magpalit ng liderato. Correct. Tama ba yun? Instead sana, magbigay muna tayo ng relief goods. Anuhin muna natin tong bagyo. Paalisin muna natin to. Mas nauna pa nilang isipin yun yung magpalit ng liderato kontra isipin yung mga kababayan nating Pilipino na mas kailangan ng tulong. So anong klaseng mindset na mayroon sila? Kasi ito yan ito. May nakarating na info kasi sa akin. Reveal na natin Okay, para sige, maganda. Alam nyo ho ba mga kababayan na ito allegedly, di umano ay dadamputin si Bato sa 15 o sa 14. Oh my God. Kaya nagmamadali. Kaya nagmamadali. A day after the Senate investigation. Nagmamadali MT, nagmamadali Wait lang, Mima. wait lang. I'm just asking and I'm just wondering na bakit parang gusto nilang patanggalin si Tito Soto. Si Tito Soto na nga mismo nagsabi na poprotektahan niya, 'di ba? Itong si Senator Bato de la Rosa pag nasa loob ng Senado. poprotektahan niya. So bakit ba't nila tatanggalin si SP na nga nagsasabi poprotektahan Pero alam daw mo, sa totoo lang, itong Mima, si Bato de la Rosa. Sa totoo lang, hindi si Tito Sen ang target talaga nila Gusto talaga nila makuha ang Blue Ribbon Committee. Kasi yun ang Pandora's Box Yes. Damay sila lahat dyan. Kaya kailangan nila ma-secure
ang Blue Ribbon Committee, ipalit talaga nila, ibalik nila si Marcoleta. Kasi mayroon pong malaking institusyon na damay din yan eh. Ito sabihin natin to. Ito kasi yan. Bakit nila binabalik si Marcoleta? You know the reason yung bakit. Nakita niyo na bumanat si Kato Nying. Nakita niyo kung paano bumanat si Kato Nying? Connect natin to kay Risa Ontiveros. Bakit binanatan ni Kato Nying si Risa Ontiveros? Para mag-ingay. Bakit si Risa Ontiveros binabanatan nila? Kasi si Risa Ontiveros ang madalas na pumuna Correct. sa Blue Ribbon Committee. Exactly. Na ito yan. Ito sabi dito sa yung isang insurance company na Stronghold. wala natin pangalanan. Wala natin pangalanan. Kasi para patas sa iba, maraming iiyak eh. Sa bagay. No, maraming iiyak. Nasa balita na naman. Yes, nasa balita naman. Ang pagkakaalam ko ay meron daw itong institusyon na nagpapatakbo at pinakamalaking stockholder. Ang Ang may-ari ng stronghold ko. mm, Meron itong isang malaking organisasyon. I don't know about So that. itong organization na to, pinipigilan nilang malaman kasi pag nalaman ng mga miyembro, boom, wasak. okay. Oh, alam niyo na. Okay, so Yes. wala tayong pag-usapan. Correct. It's That's a please personal, that's your personal opinion or may nagbalita sa akin at yung intel ko na yon. so meaning to say hindi pa siya totally guys, we are just finding for the truth. So hindi kami nakikipagmaritesan dito. Ang amin lang dito is syempre may mga A1 sources tayo, 'di ba? Yes. May mga intel din tayo. So hindi naman kasi may mga times din naman yung mga sinasabi natin lumalabas sa news na una nga lang tayo, 'di ba? Pero sa akin, pero yung intel ko, sinabi ko the last time, ako yung nag-interview noon, na may huhulihin ngayong to. Di nga tayo nagkamali ulit. May dadamputin talaga. And then, nakarinig nyo naman, ilang beses na sinabi ng aking intel, na talaga may dadamputin. Yung tungkol naman dito sa isang insurance company na to, yes, legit yan. At nakita rin namin. Tinira nila si Risa Ontiveros para ma-divert kay Risa. But suddenly, nabigo itong isang newscaster na magaling na vlogger, na mabagal, na may-ari ng restaurant, ng fake news, na may dinuguan. Diba? Guys, joke lang yun yung sa dinugan. Yun nga naging doon. So, yun na. Huwag na natin sabihin kung baka magkaroon pa ng advertisement. Basta, may purpose sila kung bakit nila tinira. Kaso nga lang, ang pinakamasaklap ito, hindi nag-click sa taong bayan. Ito. Mas lalo pa nga nagalit ang taong bayan eh. Kasi nung una, nakita nila yung in fairness ako talaga, hindi ko talaga gusto yan si Risa Ontiveros. Hindi ko talaga binuto yan. Pero in fairness sa mga posisyon niya sa hearing, o lalong-lalo na dito, siya yung nagpursige na hindi lang dapat ngayon ang pag-iimbestigahan. Dapat ibalik yung panahon pa na kung saan pinamunuan ni former President Rodrigo Duterte ang bansa. So ganun yun. Kasi, di ba, sa flood control issue, ngayon nakafocus lang sa ganitong administration. Pero si Risa Ontiveros talaga yung nagsabi na saan yung mga ledger, bakit 2022 lang? Hanggang 2025 ang inimbestigahan. Nasaan na yung 2016? Pabili nga ako ng fake news. So ganun yung tirada dyan. Okay. Oo. Yeah, guys, meron tayong gusto nating bigyan din ng way para marinig din natin yung kanyang yung kanyang Jake dito. Ano yung masasabi mo kung sakaling magpapalit man ng liderato bukas? Kay Tito Sen. Hindi magugustuhan ng taong bayan yan kasi unang-una, si Tito Sen ang nagpaganda ng imahe ng Senado. Correct. Ay, totoo. Nung si Chis Escudero pa yung nakaupo dyan, Wala. di ba ang gusto ng taong bayan i-abolish? Pero nung si Tito Sen ang napaupo dyan sa Senado bilang Senate President, biglang na ibangon pangsamantala yung integridad totoo yun. ng Senado. Na balance. Oo, na-balance dahil inilagay sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lacson na marami agad isiniwalat. Kasi biruin mo tol unang beses na nagsiwalat si Senator Ping, lumabas ang pangalan ni Henry Alcantara. Nung lumabas ang pangalan ni Henry Alcantara, sunod-sunod nang lumabas yung mga nasa likod noon. Kabilang na dyan sina Joel Villanueva, sina Jingoy Estrada. Oo. Pare, may Yung iba punchline pa mga- yan eh. Teka lang, maputol kita. Mapaputol kita, pare. May punchline yan eh. Alam ba punchline yan? Ito, ang tao na to. Oo.
Mr. President, kaluluwa ng bayan to. Dapat tayo upuan, pre. Umiikot-ikot ka dapat sa Mr. upuan. President, kaluluwa ng taong bayan to. Yung pinapalitan natin. Yung pinapalitan natin. Pangalan ng kali yan. Pangalan lang kali yan, yung pangalan ko nakatataon sa Bulacan. Mr. President. Yung ba yun, pare? Yung ba yun? Ito, mukhang connected yan, pre, sa ano? Sa chismis ni Coach Jared, kung nabasa mo yon, Oo. yung dalawang religious group na pinondohan ni Sarah at ni Pulong. Yun nga yung sinasabi ko. Tapos isasabay yung Rico dun sa Senate Yes. para hindi gaanong ramdam ng taong bayan. Exactly. Connected yan, pre. Ang lalim, di ba? Eto ha, panawagan ko lang sa mga kababayang Pilipino natin. Alam niyo naman na naging malapit sa amin, especially sa amin, mga TVJ Defender si Tito Sen. Walang ibang hinangad si Tito Sen kung hindi magtrabaho, ibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya maraming mga maibubulgar pa. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na special witness na ilalabas, Yun, waiting tayo doon. marami talagang mahihila yon na mga nakaupo sa posisyon, especially mga senator at saka mga congressman. Yan yung iniiwasan nilang mangyari. Kaya hanggat maaga pa, pipilitin nilang mapatalsik si Tito Sen sa pwesto at saka itong mapalitan itong si Senator Ping Lacson. Ayun na nga. So ito si Mima. Mima, ano masasabi mo doon sa gusto nilang mangyari sa Senado ngayon? Actually, kung ako yung Yung maiiwan mong paalala sa taong bayan. Kung ako man yung tatanungin tungkol dito sa binabalak nilang regodon sa Senado, isipin muna nila yung kapakanan ngayon ng taong bayan. Kung ako yung tatanungin, bakit nyo agad papalitan itong si Tito Sen, may problema pa naman tayo. Pwede bang palipasin muna ang panahon bago nyo gamitin yung pamumulitika? Pwedeng magkaisa muna tayo. Samantalang ang ating presidente gumagawa, tumutulong, 'di ba? Wala na nga tayong vice presidente, pati ba naman senador, mawawalan pa tayo. Presidente lang bang kumikilos sa lahat? So, instead na unahin yung regodon ngayon, bakit hindi na lang muna natin tayo magtulungan as a mamamayang Pilipino para nga dito sa mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. So, alright mga minamahal, ikakat na natin to. See you sa ating next topic. Hintay muna, mamaya. Doon naman sa sinabi ni Mima na palipasin muna, kumbaga palipasin muna sa kapalitan. Ang hirap Hindi, yung camera para sa akin hindi naman talaga kailangan palitan si Tito Sen eh. Uy, wala akong sinabing palitan Hindi, yung kumbaga inaano ko lang, yung nililiwanag lang natin sa taong bayan kasi may mga dabber cards na nanonood kay Mima. Oo. Hindi po ibig sabihin ni Mima na papalitan si Tito Sen. Oo. Ang sa amin lamang po, Unahin muna yung problema ng unahin muna yung problema bago politikahin si Tito Sen. Kasi sabi nga ni Koy, matagal na nilang gustong gawin yan kay Tito Sen. Para sa akin lang naman, in my personal opinion, hindi naman talaga kailangan palitan si Tito Sen kasi nga balance ang Senate ngayon. Correct. Yes, alright mga minamahal. Kami po ay magpapaalam na. See you sa ating Alright. pangalawang topic. Thanks. Big thanks. Please don't forget to follow, like, comment, share, subscribe sa lahat ng aming YouTube channel. Sundan kami sa lahat ng platform sa mas mainit pang balitaan at komento na maririnig nyo dito sa social media. Ito na yung pinagkakatiwalaan ngayon. Pinakikinggan ng taong bayan. Kaya sa lahat ng mga Pilipino nakikinig ngayon, mabuhay po kayong lahat, magkaisa tayo sa laban na ito. Of course, supportahan niyo po ako sa Maraming salamat po. Supportahan niyo po ako sa paying cameraman. Tsaka thank you po sa lahat ng hindi nag-skip na kads ha. Wait lang, ito, mag-picture tayo pang may pang. So, hello guys! It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, sobrang thankful ko kasi meron tayong kasamang mga mabibigat, malalakas, matatalinong mga instant BBM vlogger. So, by the way, introduce muna natin si Biyahe ni Koy. Biyahe ni Koy TV po. Maraming Yeah. Munting Tinig TV. Jake Magnus TV nga po And pala. 1 point man. Yeah, and me, Malisha. Alright, sige, pag-usapan natin to. the big Men, pag-usapan natin to. Nagsalita kasi itong nangangarap na maging... Nangangarap. Chakis. Nangangarap, may pangarap. Parang ano, no? Una naghinip. Diba?
nagsalita itong natutunugan na magiging SP daw. Uy. Na si Cayetano, 10,000. Na si Cayetano at humingi ng due process. Teka lang, matutuloy na ba yung 10,000 pag naging Senate President siya? Tapos na yung pandemic, Ito, di ba ito, tapos ito, na yun? ito, Yan lang ito. yung hindi natin Masasabi alam. ko lang, maging Senate President man siya o hindi, yung 10,000 hindi po sasapat yan para sa mga Pilipino. Correct. So by the way, basahin lang muna natin tong article na to mga minamahala. According dito sa Impact Leadership, sabi ni Cayetano, every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. Humihingi sila at sumisigaw process. ng due process. Kasi alam nyo naman, di ba, na itong si Senator Ronald Bato de la Kasama Rosa doon. ay mayroon na pong warrant Warrant of of arrest. arrest. So ngayon, ito yung tanong ko. Mga partner, di ba? Dami. Humihingi ng due process si future kuno. Humihingi ng due process itong si Caldero. Oo, para kay Bato de la Rosa. Eh nung sa panahon kaya ni former President Duterte, nagkaroon ba ng due process? Wala! Ito. Sa Pilipinas? Yan din yung pinaka tanong natin sa taong bayan. Mangingi si Senator Bato de la Rosa ng due process. Hindi, Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano for Senator Bato? Oo. Ang tanong ko dito, nagawa ba yan ni Alan Peter Cayetano nung yung mga tao na namatay sa extrajudicial killing? Gaano ba kadaming namatay? There's a 30,175 Oo, ang dami no. na ano 30,000 almost. na hindi pa na ano. Pwede ba brother? ako mag-excuse? Ito kasi yan. Si Bato buhay pa. Oh. Okay? Bibigyan ng due process. Yung iba patay na. Wala nang Hindi due nabigyan process. ng due Hindi, ang tanong ko dito, balikan natin yung 2016. Okay. 2016 up to 2019. Mm-mm. Yung mga tao ba na yon na nagkaroon ba ng nahingan ba ni Alan Peter Cayetano ng due process? Wala. Kasi he was the nasa Congress siya during that time eh. Oo. Talo kasi siya sa pagka-vice presidente. Yung mga panahon na yun. Yung mga panahon na yon. So ngayon, nasa Kongreso siya. May power siya bilang sa distrito ng Taguig na lang. Oo. May karapatan siya, may kapangyarihan siya na gawin niyo sa kanyang distrito. Nakahingi ba siya ng due process para doon sa mga namatay? Or di kaya naman tol, kilala yung pangalan At saka niya. ito nagtataka ako, humingi siya ng due process ngayon, hustisya na to para sa mga namatayan. Correct. 'Di ba? Ano pang ginangak-ngak mo? Kung mahal mo ang kababayan mo, kung mahal mo ang mamamayang Pilipino, ito na yung justice So bakit mo ipinagkakait sa mga kababayan na namatay? Biruin mo, ng mga breadwinner na namatay. Let me give you an example. Puntahan natin yan. Papakita ko sa taong bayan. Sige, bago mo hanapin yan. Ito. Sa panahon noon, maraming namatay. Oo. Okay? So, humihingi ng hustisya. Okay? Dapat may due process pero hindi binigay ng panahon ni Digong. Oo. Okay? Pero bakit ngayon nanghihingi kayo ng ganun? Tsaka ito. Tsaka ang isa pa dyan, nung panahon ni Digong, nung si Digong ang nasa kapangyarihan, si Alan Peter Cayetano, sabi ni Coy, congressman. Di ba masipag magpa-interview yan? Oo. Kahit katiting na salita ba, nasabi niya na dapat binigyan ng due process yung mga pinatay ng mga panahon na yun? Wala. Siyempre wala, dahil kaalyado niya, etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat daw maging equal. Yun yung sabi ni... Naging equal ba Tsaka sila ito, ng mga panahon na yun? Ito yung pinagtatakahan ko kay Alan Peter Cayetano Oo. na sabi nga ni Mima, future Senate President sa panaginip Oh, no. daw ng mga minority. Kasi gusto nilang palitan si Tito Sen. Oo. Bakit ngayon lang siya humingi ng due process nung nabalitaan na ang International Criminal Court ay nag-issue ng arrest warrant laban kay Bato de la Rosa? Samantalang nung panahon ng Duterte administration, kaalyado niya si Digong, may mga inosenteng nadamay, ini-encourage pa na patayin nyo na yan kasi magiging pakalakainin pa yan ng gobyerno. Pronouncement mismo yan ng Tatay Digong nila. Yeah. Tapos ngayon hihingi sila ng due process samantalang hanggang ngayon At saka ito pa. nakikipaglaban pa rin ang pamilya ng mga biktima na walang kabuang-buwang. Ito, Oh, sige, my sige. partner. Mangingi silang due process. Oo. Gusto nila kay Senator Bato. Ano ba naging trabaho ni Senator Bato during that time? Chief Chief of PNP. Police. PNP. Tanungin ko kayo, sino mag-i-execute ng utos sa baba?
Philippine National Police siya. Unang-una, number 1 presidente. Nag-issue si Senator Bato de la Rosa ng isang memorandum at binabasa lahat ng mga PN sa PNP na by verbal na sinabi ni dating Pangulong Duterte na pag nang laban, patayin nyo. O, in-encourage pa Hamunin laban. nyo. I-encourage nyo na lumaban. Protected yung mga pulis sa At- panahon. Pero kaya ginanahan yung mga pulis na yan Kasi may reward. dahil may reward system na nangyari. Na sinuportahan ng salita ni Bongo. Correct. Yan. Tatlo kasi tong paksa na to be honest, napaka-interesting pag-usapan ito and talagang mainit to sa pinag-uusapan ngayon. Pero Tama. for the sake of the Filipino people na mga namatay, ang kanilang pamilya, nasira ang buhay, nawalan ng kinabukasan ng anak, Oo. imagine niyo lumagay tayo sa lugar na yon. Oo. Para sa isang tao na nagkasala sa karapatang pangtao, hihingi kayo ng due process ang isang senador na ito. Dapat ang trabaho ni Alan, kampihan ng Pilipino. Correct. Hindi kampihan si Diba? Bato. Kaya lang ganun naman talaga Pero yung may style tanong ng ako mga sa inyo. minority. May tanong ako sa inyo. Di, May tanong ako, pare. bago ka magtanong, kasi marami tayong mga Pilipino na hindi nakakaintindi. Simplihan natin. Simple natin. Ganito yon. Ang mga Pilipino pinatay, walang due process. Tapos ito yung pumatay, gusto nila magkaroon ng due Due process. process. Oo, tama. So, alin pipiliin nyo? Itong maraming namatay o itong Buhay pa. pinaghinalaang, at alam naman natin talaga na pumatay. Idagdag natin to. Idagdag natin to. Pag tumakbo ka bang senador, para kanino ka? Para sa bayan. Kasi, you know, di ba, taong bayan yung nag-elect sa akin eh. Correct. So, yung ano ko, yung sympathy ko, yung pagmamahal ko, Sa taong yung bayan. pagiging public servant ko, iaalay ko sa kanila. Kasi Correct. sila yung naglagay sa akin sa pwesto, di ba? Correct. Example. Mima, partner. Oh. Pakita ko sa inyo to. Pumunta kayo sa paalam.org. Nakita nyo lahat ng namatay doon sa extrajudicial Eto, killing. pakita natin Oh, sa yan. inyo. Yan, Yan, pakita guys. mo. Yan. Mima, basahin mo yung story niyan. Ikaw magbasa. Para malaman ng tao. Kung kayo hindi, basahin mo yung story. Sir Glenn, Teacher Iyan mo, Teacher iyan mo, ikaw na lang magsabi ng cut. Sir Ay, Sir Glenn. Sige, basahin mo yung story. Sir Glenn. Ano yung nilalaman ng konteksto na yan? Oh. Ito yung story ni Tim Alrec Barbon. Okay. Superintendent Dartagnan Denela Catalbas Jr., Gihulungan Police Chief said they never intended to shoot Althea. Okay. Itong si Althea, namatay ito Althea, sa ilang taon yan? bala hit her spine. She was on a motorcycle with her father when police shot him in the back. At ito nakakagulat. Yung bala ay tumama sa 4 na taong gulang. Na bata. Bata, imagine mo. Riding in front after piercing the body of her father who died instantly. Di ba? Alam ng bata. Ngayon, nakita nyo. Pagbibigyan nyo ng due process yan? Yeah. Hindi, ang tanong ko sa lahat ng taong So anong kabuang-buang ng 4 na taong Yeah. gulang na Bata. to? Di ba? Para madamay. Oo. Kasi pinagbibintangan din ng tatay. Meron pang buntis. Ito diba? ito yung namatay lalaki, age 31, married, isa yung anak. Itong si Peter Alan Cayetano at iba pang mga membro ng minority Na lumaban. na lumaban para doon sa mga pamilya ng mga biktima na Tama. naiwan. Oo. Hindi nila sinamahan yung mga pari, yung mga sa civil organizations na talagang tumistigo sa Kongreso, sa Senado, para ipaalam sa taong bayan na ganito kami, we are seeking for justice. Tapos nangangarap pa siya Tapos na siya, maging... senador ng Republika ng Pilipinas. tapos nangangarap pa siya na maging Senate President. Kaya nga. Imagine niyo to. If Alan Peter Cayetano Would become a Senate President, ano yung tsura ng Senado ngayon? Wala talaga. Kaldero. Kaldero. Papunta sa lusa. Papunta saan? Ito anong tingin ng tao? Common! Ganito ako, ordinaryong tao lang ako. Pero kung basihan ko yung performance ni Peter Alan Cayetano, Peke. wala balimbing siya. Kumbaga yung 50-50, mahilig siya magbigay ng argumentative statement na magdebate tayo dito, which is at the end of the day, pag nag-oo ka, mali ka. Pag nagtama ka, mali ka rin. Masingit ko lang. Ayoko sana makialam sa away ng pamilya eh. Okay? Pero kasi, kamag-anak mo, kapatid mo, nag-away-away pa kayo dyan,
papaano kapag kakatiwalaan ng bansa? Hoy, oo, si Tama. Lino Cayetano, if I am not mistaken. Kung yung Binara siya. yung ano nga Binara eh. siya eh. Oh, mag-resign Ano ka yun? muna. Ikaw muna ang mag-resign. Yung Bago mo pa resignin. sabi ni Alan Peter Cayetano na mag-resign na daw lahat ng mga senador, including din yung nasa taas kay si President. Pinag-resign niya tapos magkaroon ulit ng snap election. Oo. Alam mo kung anong sabi ng ano niya, yung kamag-anak niya, hindi ka naman kailangan ng Senado. Ito na Tapos nga lang yung yung Senate mga President partner. pa. Ito na Oo. nga lang yung mga partner. Kung yung sarili nga niyang pamilya ay hindi niya kayang ayusin, Oo. hindi nila kayang magkasundo-sundo. Correct. Sa tingin mo, kaya niya pang ayusin yung Senado at saka yung taong bayan? Yan correct. Yan ang pinakamalapit na, ano. Eto tol, sure ball. Pagka si Alan Peter Cayetano naging Senate President, Bulabog. hindi, abolish ang Senado. Ako. Possible. Mr. President? Wala na, hindi na respeto. Ito, Oh, mawawala yung wait lang, magre-real talk Kaluluwa ng taong bayan to. Real talk na, real talk. Ito, pag si Cayetano yung maging ano dyan, maging Senate President, papabor yung mga DDS dyan. Yung mga DDS lang. Kahit mali yung ginagawa, papaboran yun. Oo. Tama, DDS. Tandaan mo yan. Wala namang mali si Alan Peter Cayetano sa mga alingang saka mga DDS partner, eh. pag naging Senate President sa Alan Peter Cayetano, wala na yung 10,000 pangako niya bawat pamilyang Pilipino. sa akin- at saka yung 2,000 ni Marco Para sa akin- kuryente, wala na rin. Wala na akong paki dun sa mga pangako na yan. At Kasi saka sila na yung may control sa ano eh. Kukontrolin nila yung liderato ng Senado. Ano sila eh, kumbaga, kung ano yung gusto nilang ilagay, ilalagay nila. Kung sino yung gusto nilang taniman, tataniman nila. Yun yung nakikita ko. Yun ang literal pag Oo. nagapang pa nila yung ano, Tingnan nyo yung Congress. tingnan nyo yung laro ni Peter Alan Cayetano sa mga motion ng minority. Majority pa sila noon. Oo. Sila Bato de la Rosa. ewan ko, sino yung kasama ko dito na dumaan daw si Cayetano sa mall tapos tinanong yung 10,000. Sir, nasaan na po yung 10,000 ko? sa Facebook yan. Si Taragis yun, si Taragis. Sino ba yun? Facebook. Si Taragis. Ganun yun. Sa kadami-daming tanong. Tapos diretso lang na yung tao. Grabe pa na. Pero pagbotohan natin to sa atin, agree ka ba na si Alan? Ay, I hindi. know. Negative. No. Negative. Ikaw, agree ka? Ako hindi talaga. Negative. No. No. Ako po, di rin po ako agree. Pero hihingin namin yung komento nyo sa baba ng video na ito dahil gusto namin marinig ang inyong komento. Yeah. Please comment down below kung agree ka ba na si Alan Peter Cayetano na maging Ipapalit. Senate President na tipalit kay Tito Soto. Para isunod na lang si Bato. Idagdag natin to. Huwag tanggalin bilang Senate President si Tito Soto. So, alright. Wait lang, may sasabihin ako. Kung agree po kayo, ito po yung mangyayari. Pag agree po kayo, yung mga DDS masaya at lahat papabor sa kanila. Tayo po na naghahangad ng hustisya, mga tama sa Pilipinas, mga ganon, wala pong mangyayari doon. Pero mga partner Kasi pag daw pinalitan si Tito Sen bilang Senate President, hindi marami na din naman nagsasabi nito. Magrarally daw yung taong bayan sa harap ng Senado. Ayuy. At yan ang susunod nating pag-uusapan. Mga kababa. kami tahimik lang kami, hindi pa kami nagrarally. Yeah. So, Kaya, mga kapatid, please don't forget to follow, like, comment, share, Yeah. and subscribe to our Abangan natin. YouTube channel. Sa sundan Thank nyo kami you. sa lahat ng aming mga platform ng Salamat. Sagano. Hindi, wait lang. Bago natin tapusin, may mga nagtatanong bakit daw kulang tayo? Explain nyo oo. naman. Kasi natutulog na po yung iba. Natutulog na yung iba. Kami po nagkakatuwaan lang, tapos biglang nagpa-podcast ng biglaan. Biglaan. Para klaro lang. Dumayo kami ng ibang kwarto ni Oo. MT. Ako din. Si Yeah. Sir Mike, tulog na. Yeah. So, ingat mga kababayan. Don't forget to follow, subscribe, Bye-bye. magpipinig.